What's up mga kokotes, me Kuya Jess. Welcome sa Quadernos where learning is the name of the game. At kung bago pa lang sa aming YouTube channel, pwede din mo subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, tayo ngayon ay naka-screen record dahil tayo ay magpapaliwanag ng ilang mga katanungan na maaari ninyong matagpuan sa inyong mga module at online learning. So dito sa ating lecture video, tayo ay magpapaliwanag ng mga katanungan at makahalagahan ng pagkakatuto mula sa mga saknong 7 hanggang 27 saknong ng kwento ng Ibong Adarna. At ito ay pamamagatan natin na ang mag-anak ni Haring Fernando. So ano nga ba ang halagang pangkatauhan ng mga saknong na ito? Ang isang mabuting lider ay naglilingkod ng tapat sa kanyang nasasakupan. At ang mga saknong na ito ay tungkol sa isang pagiging mabuting lider. Ano nga ba ang mga mahalagang kaalaman na maaari nating matagpuan sa mga saknong na ito? Ang edukasyon ang sandigan ng tao at lipunan. At ikalawa, ang kasanayan ng mabuting pinuno ay sumasalamin sa pamumuhay ng mga mamamayan. Narito ang dalawang mahalagang katanungan na maaari niyong matuklasan sa pag-aaral ng mga saknong na ito. Una, paano pinatatag ng edukasyon ang iyong pagkatao? Ang maaring kasagutan dito ay ang edukasyon ang humuhubog sa ating pagkatao, hindi lamang sa ating intelektual na pag-iisip, kundi pati ang ating spiritual at pisikal na kaanyuan. Ayan. So, ang edukasyon ay napakahalaga para sa ating tao dahil mas pinananaig nito ang ating isipan at mga tamang desisyon na maaari nating tahakin sa susunod na mga panahon. Ikalawa, paano naapektuhan ang mga tao sa uri o sistema ng isang pinuno? Ganito lang yan, kapag mabuti o epektibong isang leader o pinuno, limitado lamang ang mga protesta, ang mga sumasalungat at mga hindi sumasang-ayon sa isang pinuno. Pero kung isang pinuno ay parang isang boss na nagdidikta lamang ng mga gawain, hindi nakikisama sa mga gawain, utos lang ng utos, at hindi marunong makinig sa kanyang sinasakupan, ay maaaring magdulot ng negatibong epekto para sa uri ng sistema na kanyang pinamamahalan. Dahil maraming mga tao ang kukontra sa kanyang mga desisyon na ginagawa para sa isang bansa. Tandaan, ang lahat ng aking mga sinasabi dito ay mga pawang opinyon lamang at mas mabuti kung sa inyo mismo manggagaling ang mga kasagutan mula sa inyong pananaw o mga opinyon. Naririto ang ilan sa mga talasalitaan na maaari nating idagdag sa ating mga bokabularyo. Una, sa saknong siyam. Ito ay ang salitang napaglining o may kasing kahulugan na napag-isipan. Kung ito ay ating papalitan, ito ay magiging bawat utos na balakin, kaya lamang pairalin kung kanya nang napag-isipan na sa bayan ay magaling. Sunod naman ay ang saknong 15 at ito ay ang salitang mapugto. Ang salitang mapugto ay may kasing kahulugan na malagot. Kung ito ay ating papalitan, ito ay magiging ang pangatlo'y siyang bunso, si Don Juan na ang puso'y sutlang kahit na malagot ay puso ring may pagsuyo. Sunod naman ay ang salitang kutya na makikita natin sa saknong 19. At ito'y may kasing kahulugan na uyam. May paniwala ang ama na di ngayot hari siya, maging mangmang man ang bunga, sa uyam ay ligtas sila. Sunod naman sa saknong 20, meron tayong dalawang talasalitaan na maaaring ikonsidera. Una ay ang hungkag at agnas. Ang hungkag ay may ibig sabihin o may kasing kahulugan na walang alam at ang agnas ay tibag. Kung ito ay ating papalitan, ito ay magiging alam niyang itong tao kahit punot maginoo, kapag walang alam din ang ulo, batong tibag sa palasyo.
At ang huli ay ang salitang pantas na matatagpuan natin o mababasa natin sa saknong 22. At ito ay may kasing kahulugan na paham o dalubhasa. Kung gagamitin natin ang salitang dalubhasa, ito ay magiging tinawag na't ang pahayag, kayong tatlo'y mapapalad. Ang king ninyo ang mataas na pangalang mga dalubhasa. Kung inyong susuriin, ang mga kahulugan pa rin ay hindi nagbago, bagkus ang tugma ay sadyang naiba. Kaya ito'y hindi ginamit ng ating may akda dahil mas bumabagay ang mga mas malalalim na salita na kanyang ginagamit para magkaroon ng magandang pagtutugma ang kwento ng Ibong Adarna. So, sasagutin ko ngayon ang 10 mga katanungan na maaaring lumabas sa inyong mga modules. Pero, wag mo itong gagayahin ng word by word dahil ito ay aking sariling sagot at alam kong may mas maganda ka pang sagot o opinion base sa pananaw ng iyong pag-unawa. Para sa unang katanungan, sino ang haring hinahangaan ng Berbanya? So, ito ay si Haring Fernando. Bakit? Si Haring Fernando ang hari ng Berbanya at sadyang may pinapakitang mabuting kabutihan ang hari kaya minamahal siya ng kanyang taong bayan. Ikalawa, ilarawan ng pamamaraan ng kanyang pamamalakad. So, si Haring Fernando yung leader na nakikinig sa kanyang mga mamamayan dahil si Haring Fernando ay matalinong leader na kaya niyang balansehin ang kanyang lipunan at ang kanyang pamumuno. So, dito ang kanyang mga pinamumunuan ay talagang humahanga sa kanya dahil sa kanyang napakatalinong pag-iisip mula sa kanyang pamumuno. Ikatlo, kailan lamang niya pinairal ang mga kautusan? Pinapairal lamang ni Haring Fernando ang bawat utos na kanyang binabala kapag ito'y kanya nang napag-isipan at hindi siya nagdedesisyon ng kanyang sarili lamang ng basta-basta. Ika-4, ilarawan ng kabiyak ng kanyang puso at ito ay si Reyna Valeriana. Si Reyna Valeriana ay isang mapagmahal na ina na kanyang linarawan bilang isang napakaganda at wala nang hihigit pa dito. Ika-5, isa-isahin ang mga katangian ng kanyang mga anak na lalaki. Dito, si Don Pedro ay isang matapang, masigasig at may kinakikitaan na pagiging isang leader para sa susunod na mga henerasyon ng kaharian ng Berbanya. Ikalawa, si Don Diego. Si Don Diego ay isang maluwanay na anak at kinakikitaan din ng pagiging isang leader sa mga sumusunod na panahon. At ang huli ay si Don Juan na bunsong anak at siyang pinakapaboritong anak ng Haring Fernando mula sa 3 magkakapatid at hindi siya nag-e-expect na magiging pinuno ito sa mga sumusunod na panahon. Ika-6, paano pinalaki ng mga magulang ang 3 anak? So, pinalaki ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana, sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan nang hindi mangmang. Dahil kahit na sila ay mayaman, ay pinag-aral pa rin ni Haring Fernando ang kanyang mga anak. Ika-7, ano ang maaaring ibunga ng isang taong walang galing at talino? Para sa akin, para magtagumpay ka sa iyong mga binabalak na gawain, ay kailangan ng sipag at talino ang puhunan. Kung hindi mo pagsasabayin ng talino at kasipagan, ay maaaring talino lamang ang mapapairal ngunit wala namang aksyong kinakikitaan. At kung kasipagan lamang ang iyong gagawin, at kung hindi mo ito pag-iisipan ng mabuti, ay may pag-asang ang iyong gagawin ay hindi maging epektibo. Ano ang tugurin na ibinigay sa kanila ng kanilang ama? At ito ay, kayong tatlo'y mapapalad, ang angking ninyo ang mataas na pangalang may pantas. At sila ay binigyan ng mga pangalang dalubhasa o may mas mataas na katungkulan sa kanilang kaharian. Ika-9, sa pagitan ng paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa bayan, ano ang pinili ng 3? Sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan ay mas piniling maglingkod sa bayan at mula dito ay sila'y tinuruan na gumamit ng espada kaysa maging isang pari. Ika-10, sa palagay mo, bakit pinili ng 3 na makapaglingkod sa bayan kaysa magpari? Dahil
Inisip ng mga tatlong magkakapatid na maaring hindi ngayon ngunit bukas ay sila ay sakupin ng ibang imperyo at upang maging handa sila ay dapat matuto na gumamit ng espada kaysa sa pagiging isang pari. Yun ang kanilang pananaw ukol dito. Mahirap man o mayaman ay may karapatang makapag-aral sapagkat edukasyon lamang ang tanging maipapamana ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ilan kaya sa mga kabataan ngayon ang nagpapahalaga sa edukasyon at dapat na mag-aral para sa kanilang kinabukasan kahit na tayo ay nasa gitna ng pandemya? Ilan sa kanila ang seryoso at patuloy na nag-aaral para mabigyan ng kasiyahan ang mga magulang? Ilan naman sa kanila ang sa halip na nag-aaral ay kabaligtaran ng ginagawa, ang paninigarilyo, ang pag-inom ng alak, ang pagsama sa masasamang barkada, panliligaw at paggamit ng pinagbabawal na gamot. Alin ka sa aking mga nabanggit? Kung ikaw ay totoong nag-aaral at iniisip mo ang iyong kinabukasan ay may mga kamag-aral kang hindi nagpapahalaga rito, paano mo kaya pupukawin ang kanilang interes sa pag-aaral? Ayan, so dito natin wawakasan ang ating ikalawang aralin mula sa mga saknong 7 hanggang 27 na may pamagat na ang mag-anak ni Haring Fernando kung saan si Haring Fernando ay nagpakita ng isang pagiging mabuting leader. Sino ang tunay na leader? Isang masikap, tapat, marunong maglingkod, mapagmahal, matulungin, maalalahanin, hindi nagnanakaw at sensitibo sa pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Iyan ang tunay na leader. Hindi na kailangan humingi ang mga taong nagugutom sapagkat alam niya ang mga hinaing nito. Marunong siyang humarap sa mga problemang dumarating sa kanya. Humihingi siya ng tulong sa kanyang mga kasamahan kung kinakailangan. Mapagkumbaba sa lahat ng oras at wala sa ulo ang pagmamayabang. Marunong tumanaw ng utang na loob, walang sinasagasang tao, hangarin niya ay katarungan at kapayapaan, ang inuuna ay ang kapakanan ng bayan bago ang sarili. Ninanais niya na mahango ang bansa sa kahirapan, maiangat ang ekonomiya ng bansa, at matulungan ng lahat ng taong naghihirap. Mayroon bang ganyang leader? Perpekto? Mayroon, kung gugustuhin niya. Ikaw ba ay minsan nang naging leader sa inyong paaralan? Gaano kakabuting pinuno?